Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, 14 katao patay sa pagguho ng 2 gusali sa Lebanon. Pasada Balita. Ang balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala bigo sa unang round pa lamang ng Qatar Open. Pasada Balita. Agi dyan, ha? Balitang pangkalusugan, benepisyo ng bawang sa balat at buhok. Ating alamin. Pasada Balita. Ay, mga pasawat. Samantala, sa showbiz, Vice ganda nagbabala laban sa scammer na gumagamit sa kanyang pangalan at videos. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Isa pong malamig na umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong araw po na ito ng Martes na. Ngayon po ay Pebrero at 10 noong 2026. Kayo pa rin po'y nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamagitan ng impilang may todong lakas DWIZ 882 Aliw Channel 23 at sa ating pong social media via DWIZ 882 sa Facebook at sa YouTube para po sa ating live streaming. At kami po ang inyong mga magiging tagapagatid balita, Drew Nasino, Johnny Ibanez. Pasada Balita. Sa oras na 4 na sandali makalipas po ang ika-6 na ng malamig na morning. Detalye nga po ng mga balita. Inaproba na ng Senado ang Resolution number 256 na naghahayag ng pagkondena sa mga pahayag o banat ng Chinese Embassy sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Walang tumutol sa pag-adapt ng Senado sa naturang resolusyon pero idineklara itong subject to style para sa pagsasaayos ng salita, format at presentation. So this is a number of the statements that we have now introduced as amendments subject to style, Mr. President. All right. Thank you. Majority Leader. Yes, Mr. President. Thank you, Mr. President. Yes, Mr. President, with that period, close the period of amendments. Any objection? Hearing none, period of amendments closed. With that, Mr. President, I move to approve or adopt proposed Senate Resolution number 256. I so move. Any objection? Hearing none, PS Resolution 256 is hereby adopted. Thank you very much. Lalim po ng naturang resolusyon, hinihikayat ng Senado ang Department of Foreign Affairs na gumawa ng hakbang sa mga nangging pahayag ng embahada na sinasabing labag sa pamantayan ng diplomasya. Nakakapaloob din sa resolusyon ang pagpapatibay sa sovereign right ng Pilipinas na itaguyod at depensa ng official positions at national interest nito alinsunod sa international law. At yan pong bahagi po ng naging talakayan dyan po sa Senado sa pangunguna po ni Senate President Tito Soto at Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Pasada Balita. Nagkainitan sina Senators Francis Pangilinan at Alan Peter Cayetano kaugnay sa paggamit ni Philippine Coast Guard West Philippine Sea spokesman Commodore J. Tariela ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Nangyari ang pagtatalo bago pagtibayin ng Senado ang proposed Senate Resolution number 256 na kumukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Ayon kay Senator Cayetano, hindi dapat ampunin ang resolusyon kung lalabas sa sinusuportahan ni Senador Pangilinan ang aksyon ni Commodore Tariela na anyay mali at kulang sa diplomasya. Tumutol naman si Senator Pangilinan, sponsor ng nasabing resolusyon, at sinabing walang ginawang mali si Commodore Tariela at may hiwalay na tindig ang Department of National Defense na kumukondena sa mismong pahayag ng China. So that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them well, now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide? Mr. ulit? President, we beg Mr. to disagree. President, The Department of National Mr. President, Defense tignan niyo naman po. has issued a statement condemning
China's remarks, Mr. No, President. we're not talking about, Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa, let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards me? China. It's about No, decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. You are simplifying Siya what is a suspended for 1 complicated minute. na international. Yan naman po ang napakagandang palitan ng pananaw ng mga kagalang-galang na Senators Alan Peter Cayetano at Francis Kiko Pangilinan. Hinamo naman ang isang friendly debate ni Senador Rodante Marcoleta sa Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela bago niya tanggapin ang imbitasyong sumama sa isang maritime domain awareness flight sa Kalayaan Island Group. Ayon kay Senator Marcoleta, mas mainam na magsagawa muna ng debate kasama sina dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at maritime law expert na si Attorney J. Batombacal hinggil sa isyu ng KIG. Ito'y kasunod na rin ang pahayag ng mambabatas sa pagdinig ng Commission on Appointments na maaring isuko ang naturang mga isla dahil hindi umano ito saklaw o sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Para imbinatikos at tinutulan naman ni Carpio at Batombacal ang pahayag ni Marcoleta at iginiit nilang pinahihina nito ang posisyon ng bansa at lalo pang pinagtitibay ang pag-aangkin ng China sa Kalayaan Island Group. Tinabla ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na isuko na lamang ang Kalayaan Island Group. Ayon kay Senator Zubiri, dapat ipaglaban ang mga naturang isla dahil malinaw na bahagi ito ng teritoryo ng bansa sa ilalim ng konstitusyon at United Nations Convention on the Law of the Sea na pinagtibay ng 2016 arbitral ruling. Dalawang batas na rin anya ang naipasa noong 19th Congress na nagpapatibay ng karapatan ng sa West Philippine Sea at KIG. Una, ang Philippine Maritime Zones Act o Republic Act 12604 at Archipelagic Sea Lanes Act o Republic Act 12065. Bukod dito, binigyan din ni Senator Zubiri na bahagi ang Kalayaan Islands ng Exclusive Economic Zone kung saan mayroong mga Pilipinong naninirahan. Kaya dapat lamang na ipaglaban ito at sa halip na isuko. Nilinaw ng Malacanang na hindi pa maituturing na treason o pagtataksil sa bayan ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea at Kalayaan Island Group. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala namang umiiral na aktual na digmaan na isa sa pangunahing requirement ng krimeng treason at bahagi rin ng tungkulin ng mga mambabatas ang makilahok sa mga debate sa Senado na saklaw ng freedom of expression. Gayunman, nilinaw ni Jose Castro na hindi nangangahulugan ang nasabing kalayaan ng malayang pabibitaw ng pahayag na maaaring makasama sa pambansang interes. Iginiit ng Malacanang na hindi nagbabago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang anumang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas o interes ng bansa ang isusuko sa anumang dayuhang bansa, partikular sa usapin ng West Philippine Sea. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na walang bahagi ng teritoryo ng bansa ang isusuko, kabilang ang mga lugar sa West Philippine Sea habang patuloy silang nagbabantay. Ayon kay Philippine Navy WPS spokesman Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mandato ng AFP sa ilalim ng konstitusyon ang ipagtanggol ang soberanya at integridad ng pambansang teritoryo at pangalagaan ng kapakanan ng mamamayang Pilipino. Malinaw anya sa saligang batas ang saklaw ng teritoryong ipinagtatanggol ng AFP na kinabibilangan ng Bajo de Masinloc at Kalayaan Island Group. Naglabas ang pahayag ang opisyal matapos imungkahi ng ilang grupo ang pagsuko sa KIG na binubuo ng 7 isla at 2 reefs dahil sa sinasabing nasa labas ito ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas.
Kabilang sa mga islang ito ang Pagasa Island na nasa 280 nautical miles hilagang kanluran ng Puerto Princesa, Palawan at nagsisilbing sentro ng pamahalaan ng Bayan ng Kalayaan. Pasada Balita. Sa oras na 12 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning, sa kaugnay pa ring balita, tanggap tayo ng report. Senator Marcoleta nagpaliwanag at itinanggi sa plenary session ang kanyang pahayag na isuko ng bansa ang Kalayaan Island Group. Ang detalye buhat kay Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Matapos sumani ng batikos, nagpaliwanag sa plenary session ng Senado Senator Rodante Marcoleta. Sa kanyang manifestation, itinanggi ni Marcoleta na sinabi niyang i-give up o isuko na ang Kalayaan na Island Group o yung KIG. Git ni Marcoleta, hindi raw niya yon gagawin dahil pagmamayari ng Pilipinas ang KIG. Nagkaroon niya ng maling intindi sa kanyang sinabi dahil may mga sumausaw. Tinukoy niya sina dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at UP Professor J. Batumbakal. Para daw tuloy siyang nagluto ng simpleng ulam, naging chop suey na at marami ang naglagay ng seasoning dahil maraming nakialama. Git na senador, naghahanap lang daw siya ng kaliwanagan ukol sa pag-angkin ng bansa sa West Philippine Sea, pero ang inani niya rito ay akusasyon na siya ay pro-China at natawag din siya at ilang mga kapwa minority senator na tsinador at traidor. Nais lang daw niyang ipaunawa na kailangang liwanagin ang West Philippine Sea dahil may mga inaakala na ito rin ang ating exclusive economic zone. Ayon kay Marcoleta, nagulat siya sa pagdinig ng commission on appointment dahil hindi daw alam ng mga kaharap nilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines na nasa labas ng EEZ o Exclusive Economic Zone ang KIG. Gusto rin daw niyang ipaliwanag na pag-aari ng bansa ang KIG pero hindi ang karagatan nito. Dapat anya magkaroon ng mapa na maglilinaw sa karagatang sakop ng Pilipinas na hindi nalalabag ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pero hindi anya ginagawa ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA ang utos dito na gumawa ng mapa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, pagkakaiba ng West Philippine Sea at Exclusive Economic Zone, ipinaliwanag. Ipaliwanag mo, Patrol 24, June Samson. Inaalalahanan ng dalawang progresibong grupo ang sambayan ng Pilipino na maging mapanuri sa mga naglalabasang pahayag na nagpapahina sa tiwala ng bansa sa batas at sa ating soberenya. Ipinaliwanag ng Liga Independencia Pilipinas at ng Filipinos Do Not Yield Movement na simple at malinaw ang batas na ang West Philippine Sea ay isang geographical, samantalang ang Exclusive Economic Zone naman ay isang legal na zona sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea at kailanman ay hindi ito pinaghalo ng Pilipinas. Iginiit ni Dr. Jose Antonio Goycia na ang karapatan ng Pilipinas sa karagatan ay hindi nakabatay sa katawagan lamang kundi sa umiiral na international law at kapag ginagawang komplikado ang malinaw ay nagdudulot ito ng kalituhan sa publiko. Nilinaw pa nito na kailanman ay hindi nagbago ang paninindigan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at ito ay ipinagtatanggol bilang bahagi ng EEZ ng bansa, hindi bilang lupain. Sa ilalim anya ng UNCLOS ay may ganap na karapatan ang Pilipinas na magpatupad ng batas, ipagtanggol ang likas yaman at panatilihin ang presensya nito sa loob ng EEZ at ito anya ay pinagtibay ng arbitral ruling noong 2016. Patrol 24, June Samson. Para sa impilang may todong sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa oras na 17 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning, sa iba pang detalye ng mga may init na balita, aprobahan na ng House Committee on Justice ang resolusyong ibasura ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
sa botong 39-4 at 0 abstain, pinagtibay ang naunang resolusyon ng House Committee on Justice na ideklarang insufficient in substance ang mga naturang reklamo. Bunsod nito, formal lang isusumite ng komite sa plenaryo ng Kamara ang resulta sa kabuong pagdinig. Una nang nilinaw ni Batangas Representative Jervil Luistro, chairperson ng Justice Panel, na maaaring magbago ang desisyon ng mababang kapulungan sakaling makitaan ng bigat ang mga reklamo. Agad namang ibabalik ng plenaryo ang impeachment complaints sa Justice Committee sakaling makabuo ng 1/3 votes mula sa isasagawang botohan ng higit 300 miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pasada Balita. Inirefer na sa House Committee on Rules ang binuong Committee Report number 111 na isinumite ng House Committee on Justice kaugnay sa impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilalaman ng ulat ang findings, conclusions at recommendations ng Justice Committee hinggil sa pagdinig ng dalawa o sa dalawang reklamo. Iniutos si House Deputy Speaker David Suarez sa House Committee on Rules na isama sa order of business ang committee report ng Justice Committee. Dahil dito inaasahang magkakaroon ng privilege speech si Justice Committee Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro upang imungkahi sa plenaryo ang pagsasagawa ng botohan para sa final edition sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Pasada Balita. Awal na maghain ang panibagong impeachment complaint sa Kamara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggang Enero 27 ng susunod na taon. Binigyang din ito ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro matapos aprobahan ang committee report kaugnay ng pagbasura sa dalawang reklamong inihain laban sa Pangulo. Ayon kay Luistro, walang nagbago sa Francisco ruling at kahit na inilabas o kahit sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema. Iginit ng kongresista na kompleto na ang initiation kapag na-i-refer na sa Justice Committee ang alinmang impeachment complaint. Matatandang i-refer na sa naturang komite ang dalawang reklamo laban kay Pangulong Marcos nitong Enero 26. Nangangahulugang gumulong na ang one-year bar rule sa impeachment na tatagal hanggang sa Enero 2027. Pasada Balita. Inihain sa tanggapan ni House Secretary General Cheloy Garafil ang ikatlong impeachment complaints laban naman kay Vice President Sara Duterte. Inihain ito ng mga religious group na inendorso naman ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Ayon kay Attorney Amando Vergil Ligutan, si Attorney Amando Vergil Ligutan naman ang nagsilbing legal counsel ng mga complainant kabilang na sina Reverend Fathers Joel Sabalya, Joselito Sarabia, Edelberto Baculi at Rogelio del Rosario. Kabilang sa tinukoy na grounds for impeachment laban sa pangalawang Pangulo ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, plunder at malversation, bribery, graft and corruption at iba pang krimen. Ay naman kay Congresswoman De Lima, pumayag siya na mag-endorso sa mga complainant dahil may bigat ang mga ebidensyang pinagbatayan sa reklamo laban kay VP Sara. Matatandaan ang kongresista rin ang endorser ng ikalawang impeachment complaint kasama si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na ihahin naman ng mga complainant mula sa Tindig, Pilipinas. Pasada Balita. Tiwala at handa naman ang mga complainants sa ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil matibay nila ang grounds na pinagbatayan upang panagutin ito. Ayon kay Attorney Amando Vergil Ligutan, legal counsel ng mga petitioner, hindi hadlang kung hindi mapapaharap ang mga sinasabing bogus recipients na tulad ni Mary Grace Piatos sa sandaling umusad na ang impeachment proceedings. Kumbiyansa si Ligutan na sapat ang mga dokumento at testimonya na naipresenta sa mga nagdaang pagdinig, kabilang na mga pahayag ng mga tauhan mula sa Commission on Audit.
nakapaloob sa impeachment complaint laban kay VP Sara ang mga alegasyong betrayal of public trust, kaugnay ng questionableng paggamit ng confidential funds, culpable violations of the Constitution, graft and corruption, bribery at iba pang uri ng krimen. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headlines, sinibak sa pwesto ang buong Regional Mobile Force Battalion 14B ng Police Regional Office Bangsamoro na binubuo ng mahigit 70 opisyal matapos ang inihinalang kaso ng hazing sa mahigit 100 recruit nito. Ayon kay PNP spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo, nangyari ang insidente ng hinihinalang hazing sa headquarters ng nasabing unit noong nakarang linggo kung saan bukod sa duckwalk at paggulong sa lupa, hinampas din ng kahoy ang mga recruit. Ayon kay Brigadier General Tuanyo, nakilala rin ang mga hindi bababa sa 12 police non-commissioned officers bilang mga pangunahing suspect sa naturang krimen o kaso. Dagdag pa ng general, pinalitan na rin ng mga kasapi ng Regional Mobile Force Battalion 4A o 14A ang mga sinibak na pulis. Pasada Balita. Madalang pinasana ng sakdal sa Sandigan Bayan, 4th Division, si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kasama ang dalawang kapwa niya akusado sa kasong graft kaugnay ng 92.8 million peso flood control project sa Pandibulacan. Tumanggi magbigay ng plea ang dating Senador bunso ng kasalukuyang motion na inihain ng kanyang kampo, ang motion to quash information na nakatenga sa korte. Dahil dito, ang anti-graft court mismo ang nagpasok ng not guilty plea para kay Revilla. Ayon kay Attorney Francesca Senya, tagapagsalita ni Revilla, may karapatan ng kanilang kliyente na magbigay ng plea kaya't ang korte na mismo ang nagpasok ng not guilty plea upang magpatuloy ang pag-usad ng kaso. Samantala, kapwa nagpasok ng not guilty plea sina dating DPWH Engineer RJ Dumasig at Finance Section Chief Juanito Mendoza sa parehong kasong graft na may kaugnayan sa flood control scandal. Nakatakda naman ang preliminary conference sa Pebrero 13 habang itinakda ang pre-trial ng mga akusado sa 19. So, allowed po yan under the rules of court. No? You can enter a plea of guilty, not guilty, or you can just refuse to enter a plea. Hindi yan bawal, and in fact, pwede yan, kaya ginawa yan, nagawa ni former Senator Paul Revilla. Kapag ganun po ang ginawa na nag-refuse ka to enter the plea, the court will just enter a plea of not guilty, no? Which was what was done dito. No? Bakit? So, tinatanong nyo bakit, no? Kasi, nag-file nga kami ng motion to quash information. So, ano yung sabihin nyo nun? Kini-question yung legality o validity ng information. So, allowed po yan under the rules of court. No? You can enter. Po ang bahagi ng pahayag ng tagapagsalita ni dating Senador Revilla na si Attorney Francesca Senya sa panayampuyan dyan sa Sandigan Bayan. Pasada Balita. Pagbabalik po ang Pasada Balita. Makalipas lamang ilang mga paalala. Oras natin, Doc Quiner. 26 na sandali makalipas po ang ika-6 ng morning. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Pasada Balita. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Napapadalas na ang mga nagtatrending na road rage incidents sa social media. Ayon sa Land Transportation Office, ang pangunahing dahilan nito ay ang matinding traffic na sinabayan pa ng pagod at gutom. Kaya narito ang mga dapat mong tandaan habang ikaw ay bumabiyahe sa daan. Una, paghandaan ng biyahe papunta ka man o pauwi. Dapat maglaan ka ng sapat na oras kung gusto mong makaiwas sa traffic o rush hour. Ikalawa, ang sarili ay ikalma. Kung ikaw ay may problema, isantabi mo muna ito. Subukan mo ring makinig sa relaxing music habang ikaw ay nagmamaneho. Ikatlo, maging mapagbigay sa daan. Hindi porkit ikaw ang nauna, agad ka nang makakapunta sa iyong paroroonan. Ikaapat, maging magalang at disenteng driver. Iwasang bumusina ng bumusina at huwag umasta na parang ikaw ang hari ng kalsada. At ikalima, palaging magbaon ng mahabang pasensya. Tandaan na makipag-usap ka rin ng maayos kung sakaling magkaproblema. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!
Songs and poetry. Of 30 p.m. sa DWIZ, DWIZ News FM Regional and Aliw Channel 23. Tambalan John Ebanes at Drew Nasino Pasada Balita. Sa oras po na 29 na sandali makalipas po ang ikanim na ng morning. Sa pagpapatuloy pa rin po ng mga pumapasadang balita sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng report. Pangulong Marcos, kumpiyansang patuloy na mas magiging matatag ang alyansa ng Pilipinas at Amerika kasabay ng pagdiriwang ng 80th anniversary ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Ang detalye naman mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na susulong ang alyansa ng Pilipinas at Amerika kasabay ng ika-80 anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Inilabas na ang isang special anniversary logo ng Pilipinas at Amerika na gagamitin tuwing may commemorative activities sa buong taon para sa pagdiriwang ng makasaysayang relasyon na naitatag noon pang July 4, 1946. Sinabi ng Pangulo na ang logo ay ginawa bilang simbolo ng 8 dekada ng pagkakaibigan ng magkabilang panig. Naniniwala ang Pangulo na ang alyansang ito ay mas titibay at mas magbubunga pa raw ng mas malalim na commitment o pangako para sa seguridad, kasaganahan at pagiging matatag ng parehong mamamayan ng dalawang bansa at ng buong rehiyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Totonglas, DWIZ, nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa pagkakataon po ito, mga kabalitaan-kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na muling makakausap ang isa na sa mga itinuturing na suki ng programa, ang mismong chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia. Chairman Garcia, good morning po. Long time no here, Johnny Banyas, Drew Nasino po. Live na po tayo sa DWIZ Aliw Channel 23. Chairman. Good morning po, Magandang Chairman. umaga, magandang umaga Sir John at Sir Drew, sa ating mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, direct to the point na katanungan, ano na po ang ikangay stand ng inyong tanggapan ng COMELEC dito sa inuumpisahan ng pagtalakay sa kontrobersyal na anti-political dynasty bill, Chairman Garcia? 100% po ang suporta natin dyan po sa ating panukalang batas na ito. In fact po, sa dalawang pagdinig na ginawa ng mababang kapulungan at ng Senado, ating pong binigay ang ating pong sentimiento at suporta dito po sa panukalang batas. At sinabi rin po natin, nagbigay din po tayo ng ating mga opinyon at komento doon sa bawat panukalang batas na kanila pong pinagdidibatihan sa kasalukuyan sa House of Representatives. Meron pong 21. At dyan naman po sa at mataas na kapulungan sa Senado ay 6 ang panukalang batas patungkol sa anti-political dynasty. Ang sabi po natin ay hindi po pwedeng basta maipasayan nang wala ring pagbabago sa ibang probisyon ng ating mga umiiral na batas tulad po ng election code. Katulad po halimbawa Sir John at Sir Drew. Halimbawa, sabi po ng ating umiiral na batas, hindi po ba pagka automated election, sila ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Anong ibig sabihin yan? Kung ang eleksyon natin ay 2028 ng Mayo, sila ay kandidato lamang February kapag ka po na national position of 2028 o kung local position naman ay March of 2028. Paano po yung nag-file ng candidacy ng October 2027? Tanong, kung talagang sila ay kabilang sa political dynasty, kailan po namin sila i-disqualify? Pagka-file ng candidacy na sila ay hindi pa kandidato o dapat ay pagka sila ay kandidato na sa Marso o kaya sa Pebrero. So yan po ay issue at pwedeng gawing butas
ng mga magpa-file na political dynast. So, yan po yung mga ilan sa mga dapat nilang tingnan, katulad na rin po ng substitution. Halimbawa, kinancel namin ang kandidatura Sir Drew ng isang dynast o yung may political dynasty. Tanong, pwede ba siyang ma-substitute? Pwede ba siyang mapalitan? Kasi kung may papalit at ang papalitin ka mag-anak, mababiolate din yung political Ganun din. dynasty. Opo. Chairman, doon po ba sa pagdalo nyo sa pagdinig ng dalawang kapulungan na-determine na ba't nagkasundo na ba ang mga mambabatas sa term na dynasty? Wala pa po. Sa kasalukuyan, yung po talaga ang ating pong binanggit na number one issue nila. Wala na pong duda doon sa kung dapat bang magkaroon ng anti-political dynasty. Dapat, 39 years nang nandyan ang ating saligang batas, nakalagay mismo yan sa Declaration of Policy ng ating saligang batas, at dapat na meron na talaga tayong anti-political dynasty. Pero ang tanong lang, paano ang definisyon, ano ang tamang definisyon ng political dynasty, hanggang anong degree ng relasyon? Number one. Number territorial jurisdiction, parehas bang national, parehas bang local, isang national, isang local? Number three, paano kung parehas na hindi incumbent ang tatakbo? Tatakbong governors pareho, magkapatid, walang incumbent sa kanila. Sino ang susundin na magiging kandidato? Yung bang naunang nag-file, yung tinatawag na first to file, o yung mas matanda ba? So may mga ganun po na issue na hanggang ngayon po wala pang talagang konkreto na maliwanag na definisyon ang political dynasty. Kasama na rin po, Sir John at Sir Drew, magkakasunod ba? O halimbawa, 3 consecutive term, tapos yung pang-apat na O may termino. interval. O may interval. O kaya naman, ang pinagbabawal ba natin ay yung sabay-sabay. Ayo. Sa makatuwid, Chairman, kanina po binabanggit nyo yung sa election. Habang umuusad po itong talakayan sa anti-political dynasty bill, kung ito man ho ay papasa sa Kongreso ngayong taon, sa makatuwid ay nalalagay po sa alanganin ang 2028 elections. Ganun ho ba ang inyo nakikita, Chairman? Wala naman po epekto, Sir Drew. Ang atin lang pong pinupunto, tingnan niyo po, Sir Drew, ngayon ay Pebrero na ng 2026. Ang filing po ng candidacy para po sa kaalaman ng mga kababayan natin para sa 2028 national and local elections ay maaaring Oktubre ng susunod na taon. So lumalabas, ang kinikilusan na lang nating panahon para maipasa yung batas na yan ay more or less before the end of this year. Ayun. Kasi hindi naman po pwedeng napakalapit na buwan tsaka tayo magpapasa ng batas. Paano po natin ma-educate, ma-inform ang mga kababayan natin? Oo, so, sa makatuwid, maikling panahon lang pala ang kailangan natin dito. Kailangan natin madaliin, ganun ho ba? Dahil ma-adjust yung 2028 elections kapag nagkataon na, yun na nga, sinasabi nyo, Chairman. Hindi po mai-adjust sapagkat ang problema, yan po ay provision mismo ng saligang batas na meron tayong eleksyon sa ikalawang Lunes o ng Mayo pagkatapos ng 6 na taon o pagkatapos ng 3 taon. So yan po, Sir Drew at Sir John, yan ang issue. Sabi po natin, hindi naman sa dapat madaliin, pero kung talagang gustong ipatupad para sa 2028 national and local elections, dapat sana may batas tayo bago matapos ang taon na ito. At tinitingnan din natin, sinabi rin natin, ano ba ang intensyon nila? Yan bang anti-political dynasty ay gusto ring maipatupad para sa barangay and SK elections? Halimbawa, which is, ang barangay and SK elections po ay Nobyembre 2 ng 2026 naman. Alright. Real talk, Chairman Garcia. Nakikita mo bang lulusot ito o hindi? Naniniwala po ako, Sir John, lulusot po ito. Alam nyo, ito yung kauna-unang pagkakataon na ang presidente ng Pilipinas, ang Senate President, ang Speaker of the House sumusuporta diyan sa panukalang batas na yan. At in fact po, number 1 priority po yan sa tinatawag nating LEDAC, Legislative Executive Development Advisory Council. Naniniwala ako sa pagkakaroon ng pagdinig na ito mga Hulyo hanggang Agosto ng taon ito, pwede magkaroon tayo ng batas patungkol sa political dynasty. Alam niyo po, dyan sa Sangguniang Kabataan, meron po tayong anti-political dynasty. At yan po'y nasubukan na nitong barangay and SK elections ng 2023. Madami po kami dinisqualify ng mga kandidato dahil lang sila ay membro ng political dynasty ng mga kabataan. Sa Bangsamoro po, meron na rin po sila na anti-political dynasty provision. Bawal ang mga magkakamag-anak doon sa tinatawag na mga nominado ng mga partido politikal. So sila po yung nagsimula na, talagang sabi nga po natin, yung bang basic lang, para alam lang
sino ang i-disqualify at sino ang mariretain na kandidato. Hindi naman porket miyembro kayo ng isang pamilya, ay lahat kayo disqualified. Meron na matitira. Okay, Chairman Garcia, kung kumbinsido ka pong magkakaroon ng batas, ang tanong ko naman po, kumbinsido ka rin po bang maipapatupad? Yan po yung ating po. Yan po yung sabi nga namin, sana mapakinggan si Comelec. Kasi sa bandang huli, napakaganda ng batas. Ang tanong, yung enforceability, yung mapa-implement ba natin na maayos. Kung kaya po talagang kami ay mainit na nakikisalo dito sa pagsagawa ng batas na ito upang madinig yung panig ni Comelec, lalo na kung paano ito maipapatupad ng maayos. Kaya nga po sinasabi namin, nagdetalye kami, itong mga batas na ito'y baguhin natin sapagkat kung hindi natin ito babaguhin, hindi magiging effective ang isang anti-political dynasty law. Correct. Ito pa, Chairman, sa dinami-dami po ng magkakaapelyido, hindi naman ganun kasimpleng malaman kung hindi talaga magkakamag-anak ang mga ito. May Di po ba? first, second, third degree, fourth degree of consanguinity. Sanguinity, di po ba, Chairman? Saan mo ang Yan po yung sinasabi natin na baka po kasi akalain at saka asahan ng mga kababayan natin. Halimbawa po, Sir Drew, Sir John, October ang filing ng candidacy, 2027. Halimbawa po, tapos meron na tayong anti-political dynasty law. Ang tanong, nag-file ng kaso laban sa isang magkamag-anak, baka po kasi akalain ng mga kababayan natin, mariresolve ka agad ni Comelec yan. Una, yan po ay napakadami, libo sigurado yan sa buong bansa. At therefore, ang tanong, baka hindi namin ma-resolve kaagad bago mag-imprenta ng balota. Tandaan natin, Oktubre ang filing ng candidacy ng 2027, pagkatapos si Enero, dapat nagpiprint na kami ng mga pangalan sa balota dahil printed po yung mga pangalan sa balota dahil automated tayo eh. So napakaiksing panahon bago ma-resolve ang kaso. Division pa ng Comelec papunta sa NBank. At pagkatapos, hindi po ito yung simple lang na alam kung magkapatid kayo. O ito yung simple lang na may nagsabing, oy, may bumulong sa amin, magkapatid dyan. Kinakailangan may pruweba, may pagdinig, at pagkatapos may pagsagot din sapagkat yun yung tinatawag na due process. Correct. Right. Masalimuot talaga, Chairman Garcia. komplikado? Oo. So, with your indulgence, another komplikado. Party list reform bill. Ay, Chairman Garcia. lilipat yung iba sa party list. Yun lang. Pag-asa pa ba yung Tambucho party list, Chairman? Huwag kayong mag-alala, maliwanag pa sa sikat ng araw yan, yung ating Tambucho party list na yan. Pero Sir John, Sir Drew, ganito po. Tayo rin po ay nagpadala sa ating pong Kongreso ng ating proposed draft ng revised yung ating party list law. Sabi natin, dapat na talagang baguhin yan. At yung pong sinususog natin ay hopefully magkaroon talaga ng aktwal at tunay na representasyon ang marginalized at underrepresented. Abot ba sa 2028, Chairman? Ay, hopefully po, yes, maaaring umabot po ito. Basta ang dapat lang, ma-determine, Sir John, Sir Drew, ano ba talaga ang tunay na mga lehitimong sektor ng ating lipunan. Dapat talaga i-define yon. Magsasaka ba, kabataan, kababaihan, mga mangingisda, yung mga urban poor, yung mga PWDs, yung mga veterano. Halimbawa, i-define natin, 10 halimbawa po ng mga sectors yan. Dapat po, bigyan natin, alamin natin ilan lahat ang party list na representante. 64. I-divide natin, tigi-ilan yung mga sectors na ito. Therefore, pag nag-accredit kami ng mga organisasyon, naka-classify sila base sa sektor. At kung sakasakali, sila ang maglalaban-laban doon sa sektor na yon para at any given time, merong representante yung sektor na yon. Kasi nga, marginalized sila. Kung hindi magkakaroon ng ganong klaseng paghahati-hati o klasifikasyon, malamang laman dahil kukonti nga sila sa lipunan, hindi sila mananalo ng representante. Kaso, Chairman Garcia, ang problema, ewan ko, correct me if I'm wrong, kung tama yung pagkakaintindi ko. Kasi may, for example, PWD 1. PWD 1, DAS A, DAS B, DAS C. May ganun hindi po ba? May paksyon eh. Oo. Paano Opo, yun? pero ang maganda po niyan, halimbawa po, sabi nyo nga, halimbawa, Tambucho party list na yan. Pagkatapos si Tambucho party list, na-classify siya bilang party list na nasa ilalim ng yung mga kabataan, halimbawa. Tapos, may mga iba pang party list, halimbawa, Tambucho 1, 2, 3, 4, hanggang 10 na, sabihin na natin. Ngayon po, kung ang kabataan ay may 2 representasyon, ang dapat po mangyari dyan, kung sino ang makakakuha ng pinakamataas na boto doon sa mismong kabataan na yon, sa kanya pwedeng maibigay
yung mismong representasyon ng kabataan. So that at any given time, halimbawa, ang nanalo talaga ay si Tambucho 3. Si Tambucho 3 ngayon ang mabibigyan ng 2 seats. Therefore, siya ang magre-representa ng kabataan doon sa ating Kongreso. Oh, so lilimitahan din sa mga politiko to dapat. Kasi 'di ba, 'yun ang ginagawa. Naging training ground Nagiging yun. ano eh. Fallback yan ng Pag mga... nawala sila doon sa district, Oo. lilipat sila sa party list. Pag nawala sila sa isang posisyon, pagkatapos na kaya yung termino. yung asawa, yung Party anak, list sila kaagad. party list, 'di ba? Kaya po sinususog namin na sana pag ipinasa natin itong ating revisyon ng party list law, kasabay dapat dito, kaakibat nito, yung anti-political dynasty. At dapat makasama yung mga nominado ng party list sa prohibisyon ng political dynasty. Ibig sabihin, kung ikaw ay number 1 nominee, tapos ang asawa mo o anak mo o kapatid mo ay gobernador, dapat may disqualified sa inyong dalawa. Kasi otherwise, kung parehas din na tumatakbot sabay at sasabihin natin exempted, halimbawa ang party list, o di para na lang hindi natin nagiging makatotohanan tayo sa ating anti-political dynasty. Naglolokohan na lang tayo, Chairman. Pero Chairman, po. ito last na lang po on my part, no. Kumusta naman po ang inyong pong preparasyon for BARM elections, pati sama na natin yung BSKE? Yes po, Sir Drew, bagamat amin po ipinagpaliban ng March 30 sapagkat naipasa po ng Bangsamoro yung kanilang batas sa districting medyo late na. Ito na lang pong Enero at kami po may 1 buwan lang hanggang 1 buwan, 1 linggo na preparasyon, hindi po talaga kaya ni Comelec. At number 2, bumasok na po yung legal na prohibisyon na bawal magkaroon ng pagbabago sa mga distrito, sa mga presinto 120 days bago mag-eleksyon. Kami po nag-participate na for the last 2 weeks sa pagdinig ng Kongreso rin, sa mababang kapulungan at sa Senado, na ngayon ay kinakailangan magpasa ng isang batas para i-fix ang date ng halalan sa Bangsamoro, at ang nabubuo pong usapin ay maaari mangyari ang Bangsamoro parliamentary election sa September ng taon na ito. Kasi nga po yung Bangsamoro may mga iba pang binago na mga probisyon sa kanila pong election code, at sana sa mga darating pang talakayan ninyo ay makapag-discuss tayo kung ano yung mga binago nila na makakaapekto sa pagkukondak ng halalan dyan sa Bangsamoro. At tungkol naman po sa BSKE, ongoing po, at kami po na may masayang nagbabalita na yung po mga balota na print na namin kahit ganito kaaga pa lamang para po sa barangay and SK election. 90 million ballots po yan. Ongoing po ang registration of voters natin hanggang Mayo 18, at yung po namang tungkol sa Bangsamoro, dati po suspended ang registration ng voters yan kasi nga po baka magkaroon ng election sa March 30, pero dahil wala ng eleksyon, kahapon po lifted na ang pagrerehistro ng mga kababayan natin sa Bangsamoro, at tatagal po yan hanggang March 30 naman upang makapag-participate sila hindi lamang sa barangay and SK elections, kung hindi yung mga kahit bagong rehistro, sana makaboto rin para sa Bangsamoro parliamentary election. Alright. Chairman Garcia, tulad ng inaasahan, maraming salamat. Good luck po sa inyo, at from time to time, abalahin po namin kayo for update po, Chairman Garcia. Anytime po, po, Sir Chairman. Drew, Sir John, maraming salamat po. Magandang umaga. Ingat Good po kayo. morning. Good luck po. Good Apo. morning. Ayan. Malinaw ha. Linaw. Tambucho ha. Ayan po, si Comelec Chairman George Garcia. Dami, no? Daming... Actually, di ba, aminado siya. Makakalusot ang anti-political dynasty. Ang tagal. Ang tanong, paano papatupad? Paano papatupad? Diba? Kasi dikit din pati sa party list reform bill Oo. Dikit Kasi kung halimbawa nga naman, actually sa paliwanag pa lang niya, nalito na ako Hindi Yung mo mahaba kasi ng Oo. mga sasapulin ng anti-political dynasty Hindi mo Diba? pwedeng ipasa yung anti-political dynasty Hindi bill nang kadikit hindi yun. kadikit yung party list list. reform Oo. bill. Kasi ang nangyayari, parang, ito nga, kagaya ng binabanggit ko lagi, parang ang nangyayari, fallback Oo. Alam mo, si governor, naka-last term. Wala siya ibang pupuntahan, bagsak siya party list. Si district representative, tapos na ang term, walang iba pupuntahan, bagsak party list. Si senator, Ayan. huwag natin kalimutan, si senator, pag tapos na ang kanyang termino at wala siyang mapuntahan, bagsak niyan party list. Di ba? Yung sa anti-political, and the suggestion ko lang, no? Kung sakali, yung sa hanggang sa apo sa tuhod, Grabe ka naman. Wala nang kumandidato. hindi, dapat may interval. Tatlong generation. Hirap lalo niya. Hindi, isang generation. Pwedeng i-ano yan i-deny yan Kalimbawa, nanay mo. Bagay, Nanay mo, nanay ko.
Eh, iba naman ang tatay mo Hindi, sa halimbawa, tatay ko. ikaw- Anong tawag natin? Bastardo tayo. Hindi, ikaw, halimbawa, tumakbo ka, Oh. ang susunod na tatakbo sa pamilya mo, yung apo mo sa tuhod. Dapat pwedeng ganun. Imposibleng mangyari yan, kuya. Ngayon pa lang sinasabi ko na, Suggestion imposibleng lang naman. mangyari yan. Suggestion Ay, lang tatanong naman. mo kung tatakbo. Ay, ewan ko. Ay, tatakbo ka ba? Pass out? Lakad Lakad lang. lang. Malapit na kasi. Ay, tama-tama. Malapit na. Oh, mainit ang ulo. Hindi ko Malapit na mahal nakikita na gilagid araw. eh. Tama-tama. Alay lakad sa mahal na araw. Ready siya. O siya, sige, tayo po muna yung magbibigay daan muli sa ilang pong mga paalala mula kay Father Wener Contihino. Oras? Father? 12 minuto bago sumapit ang ganap na alas 7. Pasada. Magpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita. Bahagi na ng Institutional Partnership Program ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang Negros Sanon Young Leaders Institute sa Negros Occidental. Ito'y matapos tumanggap ng mahigit 766,000 pesos na grant mula sa PCSO Negros Occidental Branch nitong Enero 26 ng kasalukuyang taon. Ayon sa organisasyon, malaking tulong ang IPP support sa pagpapalakas ng kanilang mga programa, kabilang ang pagbuo ng ligtas na spasyo para sa mental wellness, recovery at tuloy-tuloy na psychological support sa kanilang lalawigan. Sa Kasalukuyan, nagseserbisyo ang NYLI sa mahigit 260 kliyente, kabilang ang mga nakaligtas sa pang-aabuso, kapabayaan, exploitation o pagsamantala at karahasan. Binigyang diin ng PCSO na patunay ng kanilang serbisyo ang patuloy nilang suporta sa mga grassroots organization na tumutugon sa mga isyong pangkalusugan at panglipunan. Pasada Balita. Higit pang pinalakas ang Bureau of Customs sa mga reforma sa mabuting pamamahala ngayong taon sa pamamagitan ng programang Integrity, Accountability, and Modernization. Sa ilalim ng pamumuno ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, layunin ng hakbang na ituloy ang matatagumpay na nasimula noong 2025 upang tuluyang masugpo ang korupsyon at gawing mas episyente ang serbisyo publiko. Sentro ng IM program ang pagpapatupad ng Integrity Action Plan sa tulong ng World Customs Organization o WCO. Tinabi ni Commissioner Nepomuceno na sa pamamagitan nito nababawasan ang human discretion sa mga proseso na madalas pagmula ng pandaraya. Ilan sa mga mahalagang hakbang na ipinatupad ng BOC ang Revised Code of Conduct at ang mas mahigpit na disclosure of a conflict of interest rules sa ilalim ng Memorandum Number 39-2025 kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang anumang business transaction o koneksyon sa mga broker sa customs. Pasada Balita. Talatang pa tayo ng report. Susunod na hakbang kaugnay ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos, ipinaubaya na ng palasyo sa Kamara. Ang detalye, nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Verdes. Ipinaubaya ng Malacanang sa House of Representatives ang susunod na hakbang kaugnay ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong ibasura ng House Committee on Justice. Itong tugon ng palasyo sa posibilidad na muling mabuhay ang reklamo sakaling suportahan ito ng hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi saklaw ng Pangulo ang anumang resolusyon o magiging pasya ng Kamara dahil mandato ito ng legislatura. Umaasahan niya ang Pangulo na kung anuman ang magiging hakbang ng House ay ibabatay lamang sa ebidensya at sa mga naging talakayan sa komite. Dagdag pa ng Palace official na natiling kumpiyansa si Pangulong Marcos na wala siyang ginawang anumang impeachable offense. Patrol 13 Gilbert Verdes para sa impilang may totong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, iginiit nila ang Transportation Office Chief Marcos Lacanilao na dapat nang matigil ang anumang motorcycle challenge event sa bansa. Kasunod na rin ito na magkakahiwalay na aksidente na kinasangkutan ng Boss Ironman Motorcycle Challenge Mindanao Cup
na ikinamatay ng isang rider at ikinasugat ng 3 iba pa. Ang pagkakaalam ko, may isa ring batang namatay dito na 7 years old. Binigyan din ni Assistant Secretary na ang nasabing challenge hindi na maituturing na isang mototourism event. Siguro napapanahon na para itigil na po ito. Opo. Alright. Lalo na yung lahat po ng endurance challenge. Kasi hindi na ito mototourism eh. Pag mototourism, saan ka naman ho nakakita? Mototourism ang hintuan, gas station. So, ang hindi na po nito pinopromote yung tourism ng lugar eh. Apa. Ang ano po natin, yung mga endurance challenge, hindi lamang po ito. Pati yung mga ibang mga nag-o-organize ng endurance challenge. Meron po kasi mga ibang gumagaya eh, na mga pati mga underbow na motor eh hindi po dapat na suportahan yung mga ganyan. Ngayon, tiniyak din ni Asek Lacanilaw na nagpapatuloy ang kanilang investigasyon kaugnay sa nasabing aksidente. Nagkaroon po kami ng hearing last week. Hindi pa ho tapos yung mga investigation dito. Pinasasubmit namin din sila ng position paper regarding dito sa mga pangyayaring pong ito at reports kasi ang dami ko pong nakuhang video eh. Una, mga illegal blinkers, wangwang na ginagamit sa kalye. Pangalawa, sa starting point pa lang hanggang sa highway gamit nila. Tsaka yung mga iba't ibang traffic violations na tumatawid sila sa red light. Ang sabi nila hindi, meron kaming clearance ng LGU pero wala po eh. Kitang-kita dun sa mga video eh. Meron pa crossing, tumawid sa crossing naka-counterflow eh. Yan naman po ang mahinahong tinig ni LTO Chief at Assistant Secretary Marcos Lacanilaw sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Piso po sa mga motorista, umarangkada na ang panibagong malakiang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw. Tumaas ng piso ang presyo ng kada litro ng diesel habang 60 sentimos sa gasolina at kerosino gas. Epektibo kaninang alas 6 ng umaga ang panibagong dagdag presyo maliban sa clean fuel na magpapatupad mamayang alas 4:01 ng hapon. Ito na ikapitong sunod na linggong nagpatupad ng price increase sa diesel at kerosene habang ikalimang sunod na linggo para sa gasolina. Partikular na tinukoy, ito na po ang templated po na Template sagot. ba? Template? Dapat Ito na po ginagano ang sagot ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau. Ang nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ang itinurungan dahilan ng DOE sa muling pagsirit ng presyo ng langis. Pasada Balita. Isinusulong ng pamahalaan na palakasin ang sektor ng enerhiya para matiyak ang matatag na supply at abot kayang kuryente para sa mga Pilipino. Ito naman ang binigyang din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa turnover ng pagmamaari ng Kaliraya, Botocan, Kalayaan Hydroelectric Power Plant sa Laguna. Ayon sa Pangulo, sinisikap ng administrasyon na makamit ang pangmatagalang energy, reliability at affordability sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga pulisiya, proseso at partnerships. Sa tulong ng CBK, kumukuha ito ng tubig sa upper reservoir gamit ang sobrang kuryente tuwing peak hours at naglalabas naman ng tubig para makalikha ng kuryente kapag mataas ang demand. Pasada Balita. Speaking of power, inaasang tataas na naman ang singil ng Meralco ngayong buwan. Manong Joe. Ayon kay Meralco spokesman Manong Joe Saldariaga, bagamat hindi pa natatanggap ang final billing mula sa kanilang mga supplier, nagpapakita ang kanilang mga paunang indikasyon ng upward pressure sa ilang pass-through charges. Ipinaliwanag ng Meralco na maaaring tumaas ang generation charges na bumubuo ng mahigit 50% ng power bill sa mga consumer dahil sa mataas na presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market o WESM sa Luzon. Pasada Balita. Abay lamang po para po sa munting paalala mula po sa ating ama ng impila ng chairman po ng Ali Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabang.
Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Ibalikan na po natin ang ulo ng mga mainit na balita. Pasada Balita. Alawabang senador muling nagkainitan sa isyu ng Kalayaan Island Group. Pasada Balita. Pagbasura sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos, pinagtibay ng House Committee on Justice. Kapalaran ng reklamo ipinaubaya na sa plenaryo. Pasada Balita. Ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara inihain na rin sa Kamara. Pasada Balita. Isang buong police unit sa BARM sinibak dahil sa hinihinalang hazing sa mga bagong recruit. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, Philippine Chamber of Commerce and Industry tiwalang lalago ang manufacturing sector ngayong taon. Pasada Balita. Sa balita sa ibayang dagat, 14 katao patay sa pagguho ng 2 gusali sa Lebanon. Pasada Balita. Balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala ligwak sa unang round ng Qatar Open. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng bawang sa balat at buhok, ating alamin. Pasada Balita. Sa showbiz, Vice Ganda nagbabalalaban sa scammer na gumagamit ng kanyang pangalan at video. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Pagpapatuloy pa rin ang ilang pang mga balita sa oras ng 4 sandali makalipas ang ika-7 ng umaga. Tumaas ng mahigit 4% ang unemployment rate ng Pilipinas sa taong 2025 o noong isang taon. Batay sa pinakuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority, nasa 4.4% ang unemployment rate sa bansa noong Disyembre. Mas mataas kumpara sa naitalang 3.1% sa kaparehong panahon noong 2024. Mahigit 2 milyong Pilipino ang katumbas ng nasabing unemployment rate. Samantala nasa 4.2% ang overall unemployment rate para sa taong 2025, katumbas ng 2.14 million na Pilipinong walang trabaho. Mas mataas din ito sa 3.8% na unemployment rate na naitala noong 2024, katumbas ng halos 2 milyong unemployed na Pilipino. Pasada Balita. Mayorya ng mga Pilipino ang naniniwalang matutugunan ng pamahalaan ang problemang kinakaharap ng bansa. Batay sa tugon ng masa survey ng Octa Research, 55% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa kakayanan ng pamahalaan na epektibong masolusyonan ang iba't ibang issue sa Pilipinas. 20% naman ng mga respondent ang hindi naniniwala, habang 25% ang undecided. 31% lang ng Aldot Filipinos ang naniniwalang pinahahalagahan ng kanilang mga kongresista at lokal na pamahalaan ng kanilang mga hinanaing. 61% naman ang sa tingin nila, hindi sila pinakikinggan ng kanilang mga lokal na opisyal at kongresista. Isinagawa ang survey noong December 3 hanggang 10 ng nakaraang taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 male and female respondents kung saan, tulad ng inaasahan, hindi kami kasama. Pasada Balita. Samantala, bumuo ng Technical Working Group o TWG ang Department of Agriculture para sa rice importation. Ito'y bilang bahagi ng data-driven at planadong pamamahala ng supply, presyo at proteksyon para sa mga lokal na magsasaka. Ayon sa DA, layunin ng TWG na tiyaking sapat ang dami o volume ng inaangkat na bigas upang mapanatag ang presyo sa merkado nang hindi naapektuhan ang lokal na ani. Inihayag ni Agriculture Secretary Kiko Laurel na magiging basehan ng grupo ang transparent at evidence-based na desisyon. Kasama sa TWG ang mga kinatawan mula sa DA Office of Undersecretary for Rice Industry Development, Food Terminal Incorporated, Philippine Rice Industry Stakeholders Movement at Philippine Rice Importers Association. Magpupulong ang grupo linggo-linggo at inaasang makapagbibigay ng mga rekomendasyon sa loob ng ilang linggo. Pasada Balita.
Sa pagkakataon po ito, mga kabalitaan-kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang dating Associate Justice po ng Supreme Court sa katauhan po ni Associate Justice Adolfo Ascuna. Justice Ascuna, good morning po. Johnny Banyes, True Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Hello Channel 23. Sir? Good morning po, sir. Good morning po naman. Alright. Maraming salamat po sa pagkakataon na kausap po namin kayo. With regard po ito sa impeachment complaint laban po sa dalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Ano po ang naging reaction nyo dito or reaction nyo dito, Associate Justice Ascuna? Sir? Ito isa na namang malaking pag-uusapan dahil dalawa na ang impeachment na complaints na sinampal isa laban sa Pangulo at yung isa naman laban sa pangalawang Pangulo. Yung pong laban sa Pangulo ay na-dismiss na. Yun ang recommendation ng committee. Sa committee level, na-approve na yung report na i-dismiss na for lack of substance. Ito namang sa Vice President, inuumpisan pa lang. Po. Sir, may epekto po ba yung final decision ng Supreme Court regarding sa constitutional or unconstitutional nitong kaso naman o reklamo naman laban kay VP Sara? Regarding yung decision ng Supreme Court sa Sara Duterte case, yung 1-year ban tapos na po. Nag-lapse na yun. Whether you count it up to February 6 or up to January 16, ang deadline, lampas na po. Dahil pinail ito February 6 at the latest. Yes. Po. So wala pong epekto itong final decision na ito ng Supreme Court sa bagong impeachment complaints laban po sa pangalawang Pangulo, Sir Ascuna? Ano po? Wala pong magiging epekto itong final na decision na to ng Supreme Court sa panibagong mga impeachment complaint naman laban kay VP Sara, sir? Palagay ko po ay as far as the 1-year ban is concerned, safe na ito. Dahil lampas na yung 1 year. Ngayon yung other requirements, titingnan natin kung applicable ba ito, yung mga due process na yan. Po. Mga nagsasabi po kasi na after nitong desisyon ng Supreme Court na kanilang pinandigan, after ng mga isinampang motion for reconsideration, mukhang mas mahirap daw po ang paghahain ng impeachment complaint sa sino mang mga impeachable officials. Ano po ang take nyo dito sa Justice Ascuna? Hindi naman siguro sa tingin ko masyadong mas mahirap. Yung pinaka importante, yung pagbilang ng araw ng session days na ginawang calendar days during which Congress is in session. Yun ang bantayan nila na within those deadline may igawa yung referral sa committee. Opo. Justice Ascuna, tama ho ba dito ho sa finality ng desisyon, pinanindigan po ng Korte Suprema yung kanila pong desisyong ideklarang unconstitutional nga itong impeachment laban po kay VP Sara. Tama ho ba nagkaroon ng dalawang paraan? There are two ways to initiate impeachment proceedings. Tama ho ba yung ganun pong interpretasyon, Justice Ascuna? Nagkaroon po ng dalawang panibago po. Panibagong paraan kung paano mag-start yung 1-year period. Pero yung dating paraan na pag-refer sa committee, nag-start din ng period, okay pa rin yun. Okay pa yun. Pwede pa, applicable pa rin? Applicable pa rin yun. Okay. Yun lang binago yung how to count the 10 days and 3 days, no? Session days.
Pero pag refer sa committee within those days, initiated na rin ang complaint. That is still a good rule. The other rule na dinagdag, kung hindi nila rin-repair at lumampas yung period na yun ang initiation pa rin. Yun ang bago. Kaya kailangan i-repair within those deadline. Otherwise, mag-start yung 1-year period pa rin. Yun po. Okay, so na-define na yung session, pagkakaiba ng session, pati calendar days, di ba? Justice Ascuna. Opo, calendar days Ayan. during which Congress is in session. Okay. Okay. How Yun lang about... po. Opo. So, sa makatuwid, Justice Ascuna, yung first type of initiation, yun nga, binabanggit nyo, applicable pa rin, yung Applicable pa rin. yung provided Francisco nga versus, yung counting ng period is modified. Yung Okay. definition ng session days. Okay. Opo. Okay. Justice, after nitong final decision ng Supreme Court, may binabanggit or may mga nagbabanggit na mga abogado at luminary na mukhang nagkaroon ng overreach sa decision nila. Anong say nyo po rito, Justice? Nagkaroon nga ho ba? Final na ho yun. Sabi ng Supreme Court, no further pleadings allowed. So, hindi na pwedeng mag-clarification pa. Maliwanag naman eh. Oh. Ibig sabihin, okay lang po ba or may tama yung binabanggit ng iba na may overreach sa panig ng Supreme Court? Oo. Merong nabasa ko na yung committee humingi ng clarification Supreme Court. Hindi na po pwede yun. Sabi ng Supreme Court, no further pleadings allowed. Okay. All right. O sa makatuwid, Justice Ascuna, inaasahan po natin na magiging forthwith din ang lakad po itong itatakbo po ng impeachment proceedings, Justice Ascuna. Yung forthwith, yung sa second mode yun. Second mode, yes. Oo. Okay pa Sa rin Senate. yun, pero may panibagong procedure doon. Yung bibigyan ng kopya yung lahat ng miyembro ng articles at saka ebidensya. Yun po, yung second mode. Po. Nakaganda po ba ito at naging mas maganda pa po ba yung due process dahil dito sa karagdagang ito, Justice Ascuna? Alin po? Nakatulong po ba or mas napaganda po ba yung proseso dahil dito sa Mga modifications karagdagang po? ano na ito, hakbang na ito na sinasabi ninyo? Hindi natin siguro kailangan pag-usapan yan dahil palagay ko hindi lang gagamitin yung second mode. Ganun? Palagay ko ang procedure na sundin ng Kamara ay yung first mode, refer sa committee. Oo, so wala na yung forthwith na yun. Ay, ganun? Wala na pala. Alright. Oo. Okay. Opo, Iba Justice Ascuna, dahil inaasa this week, no? This week yata, ano yung impeachment laban kay VP Sara. Baka meron ho kayong mga karagdagang pampayo sa mga mambabatas po natin, lalo po yung mga nandiyan po sa Kamara na tatalakay po sa impeachment complaint laban po kay VP Sara. Justice. Anong tanong mo? Baka meron ho kayong mga karagdagang payo sa ating po mga mambabatas, lalo po dyan sa House Justice Panel na tatalakay po sa mga impeachment complaints. Meron pa akong komentaryo? Opo. Baka may paalala lamang Paalala kayo lamang sa po, mga mambabatas Justice natin, Ascuna, sa Justice. mga mambabatas. Opo. Wala naman. Tingnan natin kung anong ginagawa nila. So far, wala pang masyadong pwedeng komentaryo except perhaps for the grounds. There's a third complaint that has been filed alleging yung practically the same grounds
as the one that was alleged yung sa case that reached the Supreme Court. Oh. Right? Alright. Opo. Maraming salamat po, Justice Ascuna, sa inyo pong... Opo. Maraming salamat din Salamat po. Ingat po kayo, Good sir. morning, Justice. Thank you so much Thank po. you. Good morning God po. bless. Good morning. God bless. Thank you. Si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna ang inyo pong napakinggan. Pasada Balita. Komplikado, no? Biruin mo, wala na daw yung ano? Actually, hindi ako makabatin kasi iniisip kong maigi kung ano yung binabanggit ng Supreme Court. Dahil may tanong pa ako doon sa sinabing hindi na pwedeng mag-question ang mga congressmen tungkol doon sa decision. Di ba? Ang tanong ko, may overreach ba o wala? Di ba? Anyway, di yata tayo narinig ng maigi ni Justice. Pero abangan ho natin ang susunod na Pero tama kabanata. rin naman yung sinasabi niya na hintayin muna natin yung galaw bago tayo magkomentaryo or magsalita tungkol doon sa proseso. May punto naman. Tama naman. Siyempre naman, ex-justice. Oo naman. Associate justice. Tayo, tambucho lang tayo. Tambucho party list. Hindi pa nga tayo nanonominate. Ayun na. Ikaw na. Ito malapit sa sikmura ni Juan de la Cruz ito. Ano yan? Dahil kahapon, personal kong nakita ko yan. Malaki question ko eh. Yung? Ano epekto ng biglang pagtaas ng presyo ng bigas sa pamilihan? Dahil ba walang import? O dahil manipis? O dahil manipis ang supply? Hindi Hindi lang 5 piso, mahigit 5 piso Sa amin, ang mga itinaas. Oo. Alam mo yung dating na 4 tinaas sa bibili amin. ng para sa mga alaga na 36 or 38? Yung sabi mo, patuka? Mukhang patuka? Oo. Grabe. Alam mo kung magkano na? Oo. 46 hanggang 48 pesos na. Laki naman ng tinaas nun. Kaya nga, nagulat ako. Kaya hindi tuloy ako nakabili kahapon. Kaya pag uwi ko, tinatahulan ako ng mga alaga ko. Wala akong dalang pagkain nila. Langya ka Di ba? Kasi yung sa tao, kung ikukumpara mo, kapraso na lang ang diferensya naman actually. Di ba? Kaya ang tanong ko, bakit biglang tumaas? Anong naka-epekto? Anong dahilan? Kagaya nga nito. Susunod ka, segue ko na ha. Iniimbestigahan na ng Department of Agriculture ang mataas na presyo ng imported premium rice sa mga pamilihan. Hanggang ngayon? Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, nasa 45 pesos kada kilo lamang ang maximum suggested retail price ng imported premium rice na may 5% broken. Gayunman, naniniwala ako sa kanya, nakita ko to umaabot na ito sa 58 pesos kada kilo sa merkado. Ayon sinabi ni Asik de Mesa na kabilang sa tinitingnan ngayon ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council ang posibleng, profiteering at hoarding. Anya, tuloy-tuloy ang sinasagawang investigasyon ng DA at may ilan ng nasampulan at nakasuhan. Dagdag pa ni Asik de Mesa, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Inspectorate Office ng DA sa iba't ibang ahensyang kasapi ng konseho upang matutukan ang naturang usapin. Pasada Balita. Manipis talaga yung supply. Manipis? Manipis. Dahil hindi nagpa-import. Dahil sino ba yung kausap natin last week? Si Montemayor. Raul Montemayor ng Montemayor. Federation of Free Farmers. Diba? Hindi, pero binabanggit ng mukhang may profiteering tsaka hoarding. Iba pa yan. Di ba? Iba pa yan. Usapin ito. Iba pang Anyway, usapin yan. ibang tindi ng kanilang no? Lalo na Pebrero ngayon, mag-aanihan na. Well, usually kasi naman talaga pag sa palay, may lean season, merong peak season. Mukhang ngayon, dahil katatapos lang ng holiday, medyo numipis po ang supply. Pero malalaman ho natin sa mga susunod pang araw kung anong magiging update ho dyan. Sa iba pang paksa ng mga balita, kumbinsido ang Tourism Congress of the Philippines na isa sa mga balakid sa sektor ng turismo ang kakulangan ng accessibility sa mga tourism destination sa bansa. Partikular na tinukoy ni TCP President James Montenegro ang kakulangan ng mas malalawak at mahahabang runway sa mga paliparan, lalo na sa mga pangunahing destinasyon tulad ng Siargao at Batanes. Dahil dito naniniwala si Montenegro na sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga karagdagan at rehabilitasyon ng dekalidad na infrastruktura, lalago ang ekonomiya ng bansa.
I think number one is we need to make the places more accessible. One of the CEOs of the airline company said that the biggest problem is the length of the runway. All right. So maybe we should invest more money in making our runways bigger, longer, right? Places like Siargao, for example, Batanes, there's no proper runway. It's not long enough. So all of these destinations, they have to be prioritized. Samantala, malamig naman ang TCP sa panukalang inihain sa Kongreso na alisin ang travel tax. So, yung travel tax, maring tulong rin yan sa infrastructure, di ba? Sinasabi ngayon, pangit yung infrastructure ng tourism. Paano natin gagawin yan pag wala tayong travel tax? Doon naman napupunta yan. Yung drainage ng Boracay, ng nagbayad nun, yung travel tax. So, maraming proyekto na ginagamit para doon ginagamit yung travel tax. So, ganun siya. Ang pontinig ni Tourism Congress of the Philippines, President James Montenegro sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa latest naman ng Filipino Mirror, inaasahan ng pamahalaan na mapapanatili ng merchandise exports ang record-breaking momentum ngayong taon. Sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na target ng DTI ang ikalawang sunod na taon ng paglago sa pamamagitan ng agresibong pagtutok sa mga hindi pa natutuklasang merkado. Ito ay matapos pumalo sa all-time high na $84.41 billion ang outbound shipments noong 2025 na mas mataas ang 15.2% mula sa 73.27 billion pesos na naitala na sa mga naunang taon o sa naunang taon. Ayon sa kalihim, ang export figures na ito inaasahang tataas pa ngayong taon sa pamamagitan ng free trade agreements, kabilang ang Comprehensive Economic Partnerships Agreement na nilaglaan noong nakarang buwan sa pagitan ng Pilipinas at ng United Arab Emirates. Pasada Balita. Ling ipinaalala ng Department of Interior and Local Government ang mahigpit na pagpapatupad o pagbabawal sa paggamit ng mga red plate motor vehicles sa mga government vehicles tuwing weekends at holidays. Saklaw ng polisiya ang lahat ng elected at appointed provincial, city, municipal, pati barangay official. Gayon din ang mga mismong personnel ng DILG at Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Iginit ng DILG na kailangan palakasin ang pagtalima sa umiiral na patakaran, partikular tuwing non-working days upang maiwasan ang hindi otorisadong paggamit ng mga government vehicles na nagre-resulta ng unnecessary public expenditure o gastos at pagkasira ng tiwala ng mga mamamayan. Pasada Balita. Babalik po kaming muli makalipas na may ilang mga paalala oras. Pwener, 25 sandali makalipas ang ikapito ng Sa iba pang tampok na balita, tiniyak mismo ng Land Transportation Office sa patuloy ang pagpapaigting ng integridad sa loob ng kanilang institusyon. Kasabay nito ng mismong pagbubunyag ni LTO Chief at Assistant Secretary Marcos Lacanilao na dalawa sa kanilang enforcer mula sa Mimaropa ang posibleng makasuhan. Kinumpirma ni ASEC Lacanilao na nabiso ang dalawa na gumagawa ng kalokohan pero hindi muna niya tinukoy ang kaso ng mga naturang enforcer. Puspusan po kami pero isa hong madagdag ko lang, nakahuli na naman ho ako ng dalawang enforcer namin sa may parting Mimaropa na naman na may mga kalokohan hong pinagagawa. So ngayon ho, naka-float po sila ngayon kasi iniimbestigahan na po pero malaki po yung ebidensya na makasuhan po rin namin sila sa Ombudsman. Naman po ang tinig babala ni LTO Chief at Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Ay iba pang balita, kailangang balansehin ang buhay pinansyal at pag-ibig. Ito ang payo ng financial literacy advocate na si Armand Benco sa mga nais ng mga praktikal na paraan ng panliligaw at pagtanggap sa mga manliligaw upang hindi mabigo sa gitna nga po ng pagdiriwang ng buwan ng mga puso. Ayon kay Benco, dapat bukas ang mga magkasintahan o mag-asawa pagdating sa tamang pangangasiwa ng kanilang pera at mahalaga ring tandaan na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa relasyong may respeto sa isa't isa,
disiplina at kalayaan at hindi nakabatay sa halaga ng salapi. Sinasabi nila, uy, walang forever sa pag-ibig. Hindi po. Merong forever sa pag-ibig. Pero ang financial resources may limit. Kaya doon sa tanong na yun yung love language, yes, by all means. Pero time, space, money, may limitasyon siya, di ba? Kahit mahal kita forever, hanggang 24 hours nitong araw na to, may limitasyon ang time, space, at money. So, learn to really balance it. Meron pang ibang apat na pamamaraan ng pagpaparamdam, pagbigay, ng pagmamahal o pag-ibig. Samantala, pinag-iingat naman ni Benko ang publiko sa paglaganap ng love scam. Kung paano doon sa physical world, ganun din yung paalala natin sa digital world. Lalo na yung nauuso digital love scams. Hindi lang naman ngayon yan na merong love scams. Noon din sa physical world, merong mga love scams. Yung manliligaw ka dahil huhut-hutan mo lang, gagamitin mo yung vulnerability ng isang individual para makapanghuthot, makapangloko. Ganun din ang babala natin or sagot sa digital love scams as if nangyayari siya noon pa sa physical world natin. Ang pag-ibig, kailangan ng tiwala. Pag ang pera naman, kailangan mo ng verification. Yan po ang payo, tinig ng financial literacy advocate na si Arman Benko sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Question, Kuyang Drew. Pagka kayo ba'y nagde-date ng iyong sinisinta, ikaw ba ang may sagot? Parehas. Parehas. Oo. Swerte nyo. Bakit? Alam mo, nung panahon namin, lalo na ni Kuyang Winer, laging lalaki may sagot. Inabot mo ba yan, Kuyang Winer? Ako, inabot ko yun. Alam mo, nung one time nung nagpa-executive check-up ako, meron ako nakausap na nurse. Na-open namin niya kasi tungkol sa puso yung inano namin. Anong With sabi? your indulgence, mga kabalitaktakan. Total, February ngayon. Ngayon daw, pagka magde-date ang magnobyo at magnobya, kung sino nag-aya, yun ang taya. Yun ang taya. Oo. At dumarating sa punto na hindi pwedeng puro si guy at hindi rin pwedeng puro si girl lang. Ano. Kailangan give and take. Iba na ngayon. Swerte nyo. Oh, iba na ngayon. Nung panahon namin, kailangan ako magtipid ng baon ko. Para may pang-date. Depende, diba? Kasi nung panahon namin talaga yung Kuyang Winer, talagang ang lalaki ang manliligaw, ang laging taya. Ang ganda ng henerasyon nyo. Depende kasi nga ngayong panahon na ito dapat practical. Practical na. Isa pang bagay sa mga magpapakasal, hindi kailangan bonggang kasal. Hindi kailangan. Kailangan ang pinaghahandaan nyo, yung future nyo. Hindi yung bonggang kasal. Kasi ang kasal na yan, kung hindi rin naman magiging matibay ang inyong pagsasama, bukas makalawa, tapon lahat Kasi yan. may napagkakwentuhan dyan. Kasi di ba tayo, pag nag-reunion tayo, di ba? Yung una, pabonggahan ng kasal. Naman. Susunod, pabonggahan ng binyag. Oo. Pabonggahan ng birthday. Di ba? Sunod niyan, pabonggahan Pabonggahan ng libing. Pabonggahan ng libing. Pabonggahan ng annulment muna. Pati libing naman annulment, kagad, oo, diba? pabonggahan ng annulment. Diba, ang maganda lang ngayon, practical ang tao. Diba? At kaugnay niyan, eto, tanggap tayo ng pag-uulan. DOH. DOH. Nagbigay ng tips sa publiko para sa malusog na puso ilang araw bago ang Valentine's Day. Tali mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nananatiling number 1 cause of death sa Pilipinas ang ischemic heart disease o yung atake sa puso. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni DOH Undersecretary Albert Domingo na malaking bahagi nito ay dulot ng mga tinatawag na modifiable risk factors o yung mga bagay na pwedeng baguhin sa ating lifestyle. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ang hypertension at alta presyon. Anya kapag mataas ang blood pressure, mas nahirapan ang puso sa pagbomba ng dugo at tumataas ang panganib ng pagbabara ng ugat. Itinuro ng opisyal ang sobrang paggamit ng asin, toyo at patis bilang karaniwang pinagmumulan ng mataas na presyon. Hindi naman anya pinagbabawal ang mga ito, ngunit dapat ay may moderasyon. At bukod dito sinabi ng opisyal na delikado rin sa puso ang paninigarilyo at pagbe-vape, pati na rin ang kakulangan sa pisikal na aktibidad. Bunga nito inirerekomenda ng DOH official ang hindi
mababa sa 150 minutes na exercise kada linggo. Ito si Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Speaking of health, pag-aproba ng Kongreso sa alokasyong magpapalakas sa serbisyong pangkalusugan, ikinalugod ng isang mambabatas. Dahil ihati di Patrol 30 Jelly Mendez. Pinuri ni House Minority Leader Marcelino Libanan ang paglalaan ng pondo ng Kongreso upang mapalakas ang serbisyong pangkalusugan sa bansa. Kasabay ng pagdiriwang ng National Cancer Awareness Month, inaprubahan na ng Kongreso ang alokasyon para sa Cancer Assistance Fund at Cancer Control Program na aabot sa 2.5 billion pesos. Sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act o GAA, ang 1.5 billion pesos sa nasabing halaga ay mapupunta sa Cancer Assistance Fund o ang CAF, habang ang natitirang 1 billion pesos naman ay para sa Cancer Control Program o CCP. Ayon kay Libanan, patunay lamang ito ng seryosong paninindigan ng pamahalaan na ilapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa tulungan niya ng programa, mas maraming pasyente ang mabibigyan ng financial health support, partikular ang mga cancer survivor at mga pasyenteng nasa malubha ang kalagayan. Kabilang sa maaaring ma-access ng mga Pilipino ang cancer screening, maagang diagnosis, agarang gamutan at laboratory services. Itinuturing ni Libanan na lifeline ng mga cancer patients ang naturang programa na magbibigay ng early detection, faster treatment at better care, partikular sa mga pasyenteng walang kakayahang matugunan ang kanilang pangangailangan. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, pangalawa ang kanser sa nangungunang sakit sa Pilipinas, kung saan ay sa 100,000 populasyon, 76 ang namamatay kada araw, habang 184 naman na kaso ang na-diagnosed. Binigyan diin ni Libanan na ang hangarin ng administrasyon na walang Pilipinong dapat maiwan o mapagkaitan ng lunas dahil lamang sa kakulangan sa pinansyal. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Pangulong Marcos umaasang dadalo sa ASEAN Summit sa bansa si US President Donald Trump. Italia nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Nananatiling matatag ang alyansa ng Pilipinas at Amerika sa larangan ng depensa, seguridad, kalakalan, ekonomiya, edukasyon, kalusugan at iba pang sektor, kabilang na ang cyber at outer space. Ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag sa kanyang pagdalo sa pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng diplomatic ties sa pagitan ng dalawang bansa. Kasunod na rin ng opisyal na paglulunsad ng isang special anniversary logo. Pinuri naman ni Pangulong Marcos ang papel ng US-Philippine Society at si Ambassador Bay Romualdez sa pagpapatibay ng ugnayan ng magkabilang panig. Bilang ASEAN Chair ngayon taon, umaasa naman ang Pangulo na patuloy na susuporta ang Amerika at inaasang muling bibisita sa bansa si US President Donald Trump para sa ASEAN Summit. Muling pinagtibay din ng Pangulo ang pangako ng Pilipinas na palalimin pa ang alyansa ng Pilipinas sa Amerika tungo sa kapayapaan, kaunlaran at katatagan ng rehiyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Tala Congressman Paulo Duterte pumalag sa 3 impeachment complaints laban sa kanyang utol na si Vice President Sara Duterte. Pabalik si Patrol 30 Jelly Mendez. Itinuturing na diversionary tactics ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang 3 impeachment complaint na inihain laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon sa kongresista, habang abala ang publiko sa ingay at drama, ang pinakamalaking anomalya sa kasaysayan ng flood control spending at pambansang pondo noong 2023 hanggang 2025 ay unti-unti nang kumukupa
lumilipas o itinutulak palabas sa totoong issue sa bansa. Binanggit ni Duterte ang mga nakalipas na buwan kung kailan abala ang bansa sa paghahanap ng kasagutan at kaliwat ka ng investigasyon hinggil sa flood control scandal gaya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Senate Blue Ribbon Committee. Para kay Representative Duterte, nagmistulang bula na nawala. Tahimik, walang paliwanag at walang resolusyon ang usapin sa trillion peso flood control anomaly. Kaduda-duda para kay Duterte ang impeachment sa Kamara at ingay sa pagitan ng Senado at Chinese Embassy ukol sa usapin ng West Philippine Sea. Iginiit ni Duterte na malinaw na hindi ito nagkataon kundi isang diversion para pagtakpan at sadyang ibaon sa limot ang umano'y korupsyon sa gobyerno kung saan ay nabigong panagutin ang mga kurakot. Binigyan diin ni Duterte na karapatan ng taong bayan na makamit ang pananagutan. Dagdag pa ng Davao Sulon, posible umanong patigilin ang usapan pero hindi nito kayang burahin ang katotohanan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Ay babang balita, posibleng magpatupad ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng gradual o mabagal na 50 basis point policy rate cuts ngayong taon. Sa pinakahuling economic brief ng isang commercial bank, nananatiling broadly benign o hindi delikado ang inflation environment. Gayunman, nananatili pa rin ang mga banta mula sa utility tariff adjustments, imported cost pressures, pabago-bagong global oil prices at paggalaw ng halaga ng piso. Sinabi ng naturang commercial bank na inaasahang mananatiling manageable ang inflation ngayong taon sa tinatayang 2.2% at pasok sa target band ng BSP na hanggang 2.4%. Pasada Balita! Sa police report, isa na namang pulis ang natagpuang patay sa pagkakataon ito sa Police Regional Office, Davao Region, sa tanggapan ng Davao Logistics Compound kahapon. Kinilala ang pulis na si Lieutenant Colonel Diosar Almasa ng PRO 11. Kinumpirma ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagkamatay ni Lieutenant Colonel Almasa na natagpuan nga pong walang buhay sa loob ng kanyang opisina sa PRO 11 Logistics Compound kahapon. At nabatid na natagpuan ang bangkay ni Almasa ng ilang oras bago bumisita si General Nartates sa headquarters ng PRO Davao sa Camp Merecido sa Davao City kahapon. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ni Almasa. Pasada Balita! Ipinaalala naman ng isang obispong Katoliko na kapwa mahalaga sa mga Pilipino ang mga banal na panahon ng Kwaresma sa mga Kristiyano at Ramadan sa mga kapatid na Muslim. Ayon kay Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, posibleng magkasabay ang petsa ng simula ng Ramadan na maaaring magaganap sa Pebrero 17 at ang paggunita sa Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday, Pebrero 18. Dagdag pa ng obispo, nagsisilbing panawagan sa publiko ang Ramadan at Kwaresma upang magnilay, bumalik sa Diyos at sabay na lumakad sa pananampalataya. Nabatid na parehong panahon ng penitensya ang Kwaresma at Ramadan kung saan kapwa inaanyayahan ang mga Kristiyano at mga kapatid na Muslim na manalangin, mag-ayuno, magbalik loob at makipagkapwa lalo na sa panahon ngayong balot ng karahasan at pagkakawatak-watak ang bansa. Pasada Balita! Samantala, nababahala ang Philippine National Police sa tumataas na kaso ng baby selling sa bansa. Kasunod na rin ito ng mga isinasagawang anti-trafficking operations na nagresulta ng pagkakasagip sa 6 na sanggol at pagkakaaresto sa 7 suspect mula Pebrero 2 hanggang 4. Ayon kay Women and Children Protection Center, Police Director Brigadier General Maria Sheila Portento, tila mga lokal ang karamihan sa mga namonitor na buyers dahil sa mas mahirap ang pagpupuslit ng mga bata sa labas ng bansa.
Kinasasangkutan niya ng isang dalawang araw na gulang pa lamang na sanggol ang isa sa mga naturang kaso. Habang napag-usapan na ang ibang transaksyon kahit hindi pa ipinapanganak ang bata. Pasada Balita. Babalik po kaming muli makalipas lamang ilang mga paalala oras. 5 minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Pasada. Bangkay na pinaniniwala ang kabilang sa lumubog na barko sa Basilan na recover. Detalye nagbabalik Patrol 24, June Samson. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na may na-recover na isang bangkay na pinaniniwalaan kabilang sa mga pasahero ng lumubog na MV Tricia Kerstin 3 sa karagatang sakop ng Balok-Balok Island sa Basilan. Natagpuan ng PCG Technical Diving Group ang bangkay sa tinatayang 187 feet na lalim at ito ayon kay PCG Supervisor Commander Cheska Hamorol ay partikular na natagpuan sa accommodation area ng naturang barko. Agad itong isinakay sa BRP Melchor Aquino at inilipat sa BRP Capones para maihatid naman sa Zamboanga City Port. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan na ang Coast Guard District Southern Western Mindanao sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para matukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay. Sa pinakahuling tala, ay umabot na sa 46 ang bilang ng mga nasawi habang nananatiling 316 ang mga survivors. Patrol 24, June Samson para sa MP lang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Balitang pangkalakalan. Wala ang Philippine Chamber of Commerce and Industry na magpapatuloy ang paglago ng manufacturing sector ngayong taon. Ayon sa PCCI, inaasang makatutulong sa pagpapatuloy ng paglago ang mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan, matatag na domestic consumption at suportang patakaran sa pananalapi. Batayan nila sa pinakauling ulat ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 1% ang manufacturing output ng bansa nitong Disyembre. Iginiit ni PCCI President Perry Ferrer na malaki ang naging kontribusyon ng mas malakas na produksyon ng mga produktong pagkain at non-metallic minerals, gayon din ang muling pag-angat ng sektor ng makinarya at kagamitan. Kinilala rin ng grupo ang suporta ng Bangko Sentral ng Pilipinas matapos nitong ibaba ang interest rates noong Disyembre ng nakaraang taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Tinatayang nasa 14 kataong namatay nang gumuho ang dalawang magkatabing gusali sa Tripoli, Lebanon. Ayon kay Civil Defense Director General Imad Creiz, 14 na bangkay ang na-recover ng rescue team habang 8 katao naman ang nasagip. Batay sa paunang ulat ng Civil Defense, tinatayang nasa 22 ang naninirahan sa nasabing mga gusali. Sa ngayon, hindi pa makumpirma ng Tripoli Municipal Council kung ilan pa ang nawawala. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Filipino tennis sensation Alex Yala bigo sa unang round pa lamang ng Qatar Open. Anyari, Terence Molabe. Good morning, Sir John, Sir Drew. Maagang nagtapos ang kampanya ni Filipina tennis sensation Alex Yala sa Qatar Open. Ito'y matapos siyang mabigo laban kay Teresa Valentova ng Czech Republic sa score na 7-6, 6-1. Sa unang set, naging dikitan ang laban at nagtie pa ang dalawa na kapwa sumungkit ng tig-6 na puntos bago tuluyang manaig ang Czech player. Pagpasok naman ng ikalawang round, nagpatuloy pa rin ang pagdomina ng mas batang si Valentova sa laro. Samantala, magugunita namang umangat sa bagong
career high number 40 sa WTA ranking si Yala matapos ang kanyang pagsabak sa Abu Dhabi Open noong nakaraang linggo kung saan nakarating siya sa quarterfinals. Para sa Sports News, ako si Terence Molave, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Ginagamit ng mga tao ang bawang bilang pampalasa sa pagluluto ng mga pagkain, lalo na syempre pagka ikay nagigisa. Siyempre, hindi mawawala yan. Oo, katambal niyan ang Sibuyas. sibuyas. Pero, alam nyo rin po ba na may mga benepisyong makukuha sa bawang sa pagpapaganda ng balat at Teka. Hmm. Ba't parang hindi, may, Naka- may pumukaw sa atensyon ko. diretso kayong tingin mo doon? Pass-out. Pasaw. Ayon sa mga eksperto, mayaman ang bawang sa antioxidants, vitamin C at sulfur na tumutulong sa pagpapaganda ng kutis at pagbabawas ng tighawat, pagpapakinis ng kutis pa rin at pagpapalakas ng immune system. Buong katawan ba? Oo. Mayroon din itong antibacterial at inflammatory properties laban sa infeksyon at pamamaga. Mabisa rin ang bawang para sa buhok. Yan. Dahil nakakapag-stimulate din ito ng sirkulasyon ng dugo sa init. Malamang to, anit ito na nagbibigay ng sapat na oxygen at nutrients sa mga follicles ng buhok. Nakatutulong din ang bawang sa pagtanggal ng balakubak, Yan. Okay. maiwasan ang pagka-kalbo, at ulitin ko? Hindi. At premature graying ng buhok. Yan pwede sa. Gayunman, paalala ng mga eksperto na mainam pa rin kumonsulta sa doktor bago gumamit ng bawang upang patuloy na maging ligtas ang kalusugan. Baka naman kasi ikaskas mo sa anit mo yung bawang. Hindi mo naman. Tumubo yung buhok, hindi buhok ang tumubo. Bawang! Hindi naman ng bawang. Kaya naman ginagamit ang bawang laban sa mga aswang. Oo. Kaya pala pinaniniwalaan dahil may mga sulfur pala ito. Ano yung sulfur? Asupre? Asupre. Hindi pala ng bawang, no? Ayun, sa mga manipis ang buhok, ha? Huwag magtanong kayo sa mga doktor. Baka mamaya kaskas kayo ng kaskas. Hindi Lalo buhok kapag ang tumubo. magtatag-init, di ba? Maraming nalalagas. Mainit. Sige na. Ito na. Hindi, ito maganda to kasi sa pampakaganda ng balas at pagpakinit ng kutis. Hindi, ang tinatanong ko, buong katawan ba? Hindi lahat epektibo to. Maniwala ka sa akin. Hindi kailangan malinawan natin kung... Kasi may mga party tayo ng katawan na nakatago pero maitim pa rin. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Malamang kailangan to ng bawang. Hindi ko lang sure kung pampakinis o pantaboy. Andyan ba? Nandyan. Wala. Naghati ang katawan. Siya, ito na po. Vice Ganda nagbabala laban sa scammer na gumagamit sa kanyang pangalan at videos. Ang showbiz chika ay atid po yan ni Bini. Bini Bigoteng, di na kailangan daw ng bawang, Anton. Good morning, Papa John at Papa Dron. Ako, ito ho sa ating balitang showbiz. Nagbabala si Ann Caboagabol, superstar at TV host na si Vice Ganda sa publiko laban sa scammer na ginagamit ang kanyang pangalan at ilang videos upang makapanloko ng biktima. Sa isang social media post, ibinahagi ni Vice ang screenshot ng isang Facebook page na may pangalang Mimi Vice na gumagamit anya ng kanyang mga lumang live videos. Giit pa ng komedyante, tanging verified Facebook niya lamang ang opisyal at tunay na ginagamit niya. Maliban dito, hinimok niya rin ang publiko na i-report agad kung may mga kahinahinalang aktibidad mula sa mga non-verified accounts na ginagamit ang kanyang pangalan. Huling paalala ni Vice sa kanyang mga fans, mag-ingat at maging mapanuri. Nako, talagang marami ng scammer ngayon. Kayong dalawa nga, di ba in-scam nyo ako? Pala nyo akong tortropahin nyo ako? Yung pala, jojowain nyo pala ako. Anyway, yun ang mula aking balitang showbiz. Para sa impinametodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Bago lang yung good news natin, ha? Disclaimer lang po.
binibigoting Antoine, bawasan mo ang pagkain ng bawang, ha? Iba epekto sa'yo. Lalo kapag nagsalita. Iba epekto sa'yo, kuya. Anyway, sa ating good news, natuklasan ng mga eksperto ang dalawang bagong species ng halaman sa Occidental Mindoro at Northern Luzon. Tinatawag na Begonia elinensis, ang unang halaman na hugis puso at karaniwang tumutubo sa mga batuhan at tabing dagat na natagpuan sa Ilin Island, Occidental Mindoro. Samantala, etong matindi. Ang ikalawang halaman naman, tinatawag na Paraplomis aristata, isang dilaw na bulaklak na natagpuan sa Northern Luzon. Inman, dahil nanganganib ang mga uri ng species na ito dulot ng pagkasira ng kalikasan, hinimok ng mga eksperto ang lahat ng mas pangalagaan pa ang kalikasan. Lalo't nagpapakita ang mga bagong diskubring halaman ng mayamang biodiversity ng ating bansa. Pasada Balita. Dapat pag-aralan pang... Pero may irony, ha? Yung isa, Begonia elinensis. Pero hugis puso. Gets mo? Oo. Yung begonia, taga-kabila yun, di ba? Nag-gets mo? Gets ko. Grabe. Tapos yung isa pang artista. Paraplomis aristata. Di ba? Isa lang ang pinapahiwatig niyan. Seryoso to. Pangalagaan natin ang kalikasan. Kasi sa ganda ng Pilipinas, biro nyo, may mga bagong species Baka ng mamaya musgo. yung species ng halaman na yan may silbi, may Sigurado pakinabang. meron. May benepisyo yan. Oo. Diba? Lalo na kung sa atin lang nakikita kung very rare. Diba? Mo yung isang kapuso tsaka kapamilya na pag isa nitong bagong species na to. Di ba? Paalam na tayo. Sige na nga. O siya, eto. At tayo po ay pansamantala po nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC Aliw Channel 23. At salamat kay Kuyang Wenner na... May bagong bakod. Ang galing na, maganda. Kumikislap ang kanya pong ngiti. Sa alam po ng buong tropa ng DWIC Aliw Channel 23, kami po ang inyong mga naging tagapagatid Balita Drunesino. Johnny Bañez. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Standby lamang po. Susunod na, nandiyan na po sila. Walang gili iba. Karambola! Oras! 17 segundo bago sumapit ang ganap na alas 8 na ng morning. Happy Tuesday weekend! Ingat! Woohoo!